Sa Marso, kung kailan tag-init pa naman, nagbabadya magkaroon ng tig na 2 oras na rotating brownout kada araw sa Luzon. Saksi si Julio Segovia. Nagbabadyang maulit ang tagpong ito Mayo nung nakaraang taon. Tag-init pa naman, pero kinailangan magpatupad ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan at Cavite noon. Pero kung noon tig-isang oras lang, sa Marso kung kailan tag-init din, posibleng tig 2 oras na rotating brownout kada araw ang mararanasan sa Kamaynilaan at mga kalapit probinsya. Critical kasi ang supply ng kuryente sa Marso, kung kailan posibleng 2 linggong naka-red alert ang Luzon grid. It's very temporary in nature kung sakasakaling meron mang brownout at most likely it's going to be daytime kung meron rather than nighttime. The worst case scenario is probably about 2 hours. Rotating for siguro 7 hours maximum. Bukod sa mataas na power demand tuwing tag-init, hindi rin daw maiiwasang may mga plantang bigla na lang pumapalya. Katunayan, pati mga bagong power plant, nagpo-forced outage din kung minsan. Katunayan, wala pa man ang matinding demand na dala ng tag-init. 10 planta na ang pumalya o nagka-outage nitong Enero at ngayong Pebrero. Iba't iba ang dahilan kabilang ang kalumaan ng mga gamit. Dagdag problema pa ang delay sa operasyon ng ilang bagong planta. Hindi rin sapat ang kuryenteng malilikha sa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP, kung saan gagamitin ng malalaking establishmento ang sarili nitong generators. Bukod dyan, Kung pinaktakboy mong ILP kasi mahal yan, ayaw namin na mapunta na sa tao ang karagdagan. Anong babayaran niya? Yung regular lang na presyo kung wala si ILP. pwedeng magamit ang Malampaya Fund para sa ILP na bahagi ng magiging kapangyarihan ng Pangulo kung maibigay raw sa kanya ang hinihinging standby authority sa Kongreso. Kung wala yan, taong bayan pa rin ang sasalo sa dagdag singil. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.